Magandang araw mga kababayan ko, and since naka-break time tayo sa work ay makikipagbalag-bagan tayo. So hindi talaga ako usually pumapatol sa mga maninipisang utak. However, if a situation calls for it 'no, kapagka gusto kong may pagtripan, eh, talagang bumubunot ako ng isang DDS sa comment section. Okey. Bising tao ako, eh, may work ako, 3 ang trabaho ko. So naisisingit ko talaga 'yan 'pag gusto kong aliwin yung sarili ko. Nagsa-sightseeing ako ng mga bobo sa comment section, 'yan ang ginagawa ko. So, bakit nga ba gano'n 'no? Yung argumentong bitbit ng mga DDS, eh, palaging troll ka, bobo ka, bayaran ka, binigyan ng maleta 'to, bangag ka, kagaya ng presidente mo, at yung pinakahuli yung sinasabi nila na ito yung pinakamatindi sa lahat, eh. Sabi nila, kaya daw ako buhay hanggang ngayon ay dahil kay Digong wala daw akong utang na loob. Kung hindi daw dahil kay Digong, palutang-lutang na daw sana ako ngayon sa ilog. Ayan tayo, eh. Yan ang mahirap sa inyo, eh. Ginagaya niyo lahat ng tao sa inyo. Eh, paano kung magkaiba tayo ng storya? Paano kung, ikaw batugan, wala kang trabaho, ako nakapag-ipon? 'Di ba, it's a different story. Kasi unang-una niyan, bago nagkaroon ng pandemic, OFW ako. Okey, nanggaling ako sa pamilya na meron talaga. And secondly, nakapaghanda ako, may ipon, may trabaho din ako nung umuwi ako dito. So pag-uwi ko nga may work ako agad, eh. So handa ako sa nangyari. Even yung vaccines ko, bayad yun, hindi yun libre, hindi yun from the government. Magkaiba kasi tayo ng storya kasi ikaw tamad ka, wala kang silbi sa lipunan, pabigat ka sa ekonomiya, nganga ka, asa ka sa ayuda. Pero ako kasi meron akong silbi. Taxpayer ako, meron akong trabaho, nakakatulong ako sa karamihan sa mga kababayan natin. Hindi ko na kailangan isa-isahin 'to at hindi ko na kailangan panalandakan 'to 'no. Magkaiba tayo ng storya. Kaya 'wag mo sanang ipareho ang lahat ng Pilipino sa'yo. Kasi hindi lahat kagaya mo na walang kuwenta. Eto lang para sa inyong kaalaman, noong panahon ng pandemya wala kaming napala ni Sing Kunduleng. Bakit? Kasi nasa loob kami ng subdivision nakatira. Usually ang pina-prioritize ng mga LGUs ay yung mga depressed areas. So, paano kami? So, diskarte na lang talaga namin noon kung paano kami mabubuhay. Pero since meron nga kami, dahil tuloy-tuloy ang sweldo namin, eh. Yung namin, yung company namin, eh, from abroad. So, hindi gaanong affected. So, dire-diretso yung salary na dumadating sa'min. So, anyway, once and for all, sasagutin natin 'tong sinasabi nila na utang na loob daw natin kay Digong kung bakit tayo nabuhay nung panahon ng pandemya. Kahit maninipis ang utak niyo, sige sasagutin ko 'to. So, bakit nga ba malaki ang utang na loob natin dahil ba 'to sa libreng bakuna sa Sinovac? Okey, kasi hindi niyo 'to mararamdaman at hindi alam 'to ng nakararami, na pinagkakitaan tayo ni Digong nung panahon na yun, okey? Yung Sinovac na yan kasi siyempre wala naman kayong pakialam, eh, kasi basta makaranas kayo ng libre, okey sa inyo yun, 'di ba? So, nung panahon na yun, ang Indonesia bumili ng Sinovac na nagkakahalaga ng ₱1,700 per vial. How come ang Philippines, ang declaration nila sa isang vial ng Sinovac ay ₱3,700? Means to say may 2,000 na saan napunta, 'di ba? Saan napunta 'yon? Eh, ang Pilipinas bumili ng 50 billion vials. So which means to say 100 billion ang kickback. O ito isa pa, yung face shield. Discretion sa ibang bansa ang magsuot ng face shield. Bakit dito sa bansang Pilipinas nire-require nila na magkaroon at magsuot ng face shield bago makalabas, makatawid ng mga checkpoints? Bakit lahat kailangan nakasuot ng face shield? When in fact, hindi naman talaga kailangan. Kasi ganito yan, kumita ang gobyerno diyan. Ang administrasyong Duterte,
pinagkakitaan na naman tayo by means of the face shield. ₱250 lang talaga ang price ng face shield, pero ang declaration ng Administrasyon Duterte ₱127.50. 'Di ba, putang ina lang. Gusto ko lang ding klaruhin sa inyo na hindi ako loyalista ni Marcos, okey? Pero, however, I support the government. I am pro-Filipino, I am pro-government. Kasi dapat nirerespeto talaga natin kung sino ang nahalal na presidente. Nung mga nakaraang administrasyon, basura naman lahat yan, eh. Pero ba't ngayon, dahil may nambabastos kay PBBM, eh, nakianib na din kayo, nakipambastos na rin kayo, nakibalahura na rin kayo sa presidente, 'di ba? Nagkaroon kayo ng lakas ng loob para mambalahura. Pero sa totoo lang hindi kayo nagre-research ng mga nagawa ng ating pangulo sa ating bansa. Sa totoo lang hindi ko binoto si BBM. My family has been a supporter of Leni ever since. They have been campaigning for her, 'no, and Isko Moreno. So never talaga kaming sumuporta sa mga Marcoses, 'no. Pero dahil may respeto kami sa kung sino ang naiupo ay halal bilang pangulo, respetuhin po natin 'yun. Wag naman sana nating bastusin, maging appreciative din tayo sa mga nagagawa niya. 'Di ba, kasi kung mahal mo ang bansang Pilipinas dapat pro-government ka, pro-Filipino ka dapat. Hindi mo dapat hinahayaan na ma-divide yung nation. Hindi mo dapat hinahayaan na magkagulo mga Pilipino, dahil lang may pinapanigan kayo. Eto din yung isang factor diyan, eh, ang malas talaga ni PBBM kasi ang pinanggalingan ng kanyang pamumuno ay ang Administrasyong Duterte, which is very basura talaga. Yes, sasabihin ko 'to talaga. Basura talaga, ano ba nagawa niyan? Mamatay lang ng mga adik. Pero yung root cause, yung sources, yung mga big fishes, wala naman yan nakuha, eh. Wala naman yan napatay, wala yang nahuli. 'Di ba kinaibigan pa nga niya, eh. Actually, kaibigan talaga niya since the very start. So, napakamalas talaga ni BBM na naabutan niyang lubog sa utang ang bansang Pilipinas, na ngayon ay siya ay nagbabayad. 'Di ba, unti-unti niyang binabayaran. Siyempre, alam mo minsan kailangan din talagang umutang ni President Bongbong Marcos. Kasi meron siyang mga dapat solusyonan. On the other hand, swerte naman ni Digong. Kasi ang naabutan niyang administrasyon, aminin na natin 'to, kay Noynoy. Nung panahon ni Noynoy, aminin na natin 'to, maginhawa, mababa ang gas, mababa ang presyo ng bigas, 'di ba? Kahit gano'n yung si Noynoy, 'di ba? Pero aminin na natin 'to, maganda ang takbo ng ekonomiya nung panahon ni Noynoy. At si Noynoy isa siya sa mga pangulo na mababa lang yung inutang na pera. At nung panahon ni Noynoy, aminin na natin 'to, maraming napapanagot na sangkot sa anomalya. Marami siyang napakulong, 'di ba? Ngayon, sa mga nagrereklamo na umaasa lang sa ayuda, umaasa sa benteng bigas, ganyan, maging ma-appreciative kayo. Kasi dapat mamulat ang inyong mga mata at tingnan niyo rin ang nagagawa ng ating pangulo. Ilang taon na lang naman ang pagsisilbi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa atin. No, hayaan natin siyang gawin ang kanyang trabaho. Wag po tayo masyadong mapangmata. At research din, 'no? Makakatulong 'yan sa maninipis niyong mga utak biya.